narito pa rin po tayo ngayon sa Batasang Pambansa para sa paghahanda sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon nga pong araw ay magsasagawa ng simulation exercise para makita yung buong daloy ng SONA. At mahigpit din po yung seguridad na ipinatutupad bilang bahagi po ng lockdown na ipinatutupad din po ngayon dito sa Batasang Pambansa. At bahagi po ng security measures ng mga security personnel. At para sa iba pa pang detalye, kaugnay sa seguridad, makausap po natin ngayon sa Philippine National Police Spokesperson and OIC ng PNP-PIO, Police Colonel Allen Reyco. Magandang umaga po sa inyo, Colonel Cos. Magandang umaga po, ma'am. At sa ngalan po ng Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio Sinatatis Jr., nais pong bumati ng Philippine National Police ng isang magandang umaga po sa ating lahat. Colonel, all systems go na po ba tayo? Meron pa tayong kailangan plantsahin, puliduhin para sa gaganaping State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes? Yes, ma'am. All systems go na po. Of course, siyempre meron konti tayong mga adjustments as we near the day itself. Pero all systems go na po tayo ngayon. Nasa final phase na po tayo. Magdi-deploy po tayo ng mahigit 20,000 PNP personnel sa araw ng SONA. Ito po, of course, sa seguridad ng venue, mga pangunahing lansangan, of course, ang mga delegado at panauhin po natin. Pati, siyempre na po, ang mga mamamayan na lalahok sa mga aktibidad. Kaugnay po sa SONA. May mga magsasagawa po ng mga kilos protesta sa darating na Lunes, may mga pro, may mga anti. And of course, paano po ito pinaghahandaan ng Philippine National Police para hindi naman po umabot sa tensyon itong mga kilos protesta na ito? Sa ngayon, kahapon sabi niyo po sa amin, meron ng 3 nabigyan ng permits. Madadagdagan pa po ba ito? Yes, ma'am. Meron po tayong mga naka-ready na CDM contingents, yung crowd dispersal management, yung nagkakontrol po ng crowd. Secondly, nananawagan po tayo sa mga especially for those approved na mayroon po mga permit na stay within your zone kung saan po yung inalaw ng ating permit na tayo ay mag-conduct ng ating mga aktibidades, doon lang po tayo para po sa, of course, sa kaligtasan ng lahat, maging nung mga hindi po kasali sa kilos protesta o mga activities na ito po. Hanggang saan yung maximum tolerance na ipatutupad nyo kung halimbawa lumagpas sila sa kanilang mga zones? Sinabi naman po natin, malinaw naman po, maximum. Ibig sabihin, yun po sa dulo po talaga ng wag lang pong maging violente, wag lang pong maging ay tatanggapin po ng ating kapulisan na we will give them all the courtesy na kailangan po dahil nirerespeto po natin ang karapatan ng bawat mamamayan to exercise their constitutional right to peaceful assembly. Pero malinaw po doon, di ba, merong qualifier din, to peaceful assembly. Wag lang pong magiging violente ang ating mga kababayan ay wala pong mangyayari o wala pong magiging disturbance na mangyayari po. Alright, Colonel, huli na lang. Para po sa mga motorista at mga commuter, ano po yung aasahan natin sa mga susunod na araw mula ngayon hanggang sa leading to the State of the Nation Address? May mga lugar po ba dapat na iwasan? Ito po, naglabas na po ng ang MMDA at ang mga LGU po ng advisory sa mga So those traveling northbound from Quezon Memorial Circle to Fairview, pwede po tayong dumaan sa North Avenue, sa Mindanao Avenue, sa Uyo Road or Quirino Highway. At ito po, tinatawagan ko na rin natin mga kababayan, especially those who will be traveling near or at the area itself, ay kumuha po tayo ng advisory. Tignan po natin kung saan ang magandang dumaan para po tayo po ay hindi ma-inconvenience dito sa araw po na ito. Alright, maraming salamat po. And of course, we're wishing you all the best. Sana maging mapayapa po ang lahat sa darating na State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat po. Police Colonel Allen Reyco, PNP Spokesperson. Maraming salamat po, ma'am. Magandang araw po.